Kumusta sa inyong lahat? Ako po si Dr. Althea Ramos, isang doktor na may 25 taong karanasan. At ngayong araw, susuriin natin ang paksang, ang 10 pinakamatinding pagkain at gawin na sumisira sa iyong bato. Ang ating mga bato, kidneys, ay isang biolohikal na himala. Araw-araw, tahimik itong nagsasala ng daan-daang litro ng dugo at nagreregula ng iyong blood pressure ng may kamangha-manghang katumpakan. Ngayon, isipin mo na ang buong sopistikadong sistemang ito ay unti-unting nasusunog, nagkakaroon ng peklat at sinasakal hanggang sa mamatay nang hindi naglalabas ng anumang sigaw ng paghingi ng tulong o anumang malinaw na sintomas. Ganyan na ganyan nagsisimula ang pagkasira ng bato. Hindi mo kailangang maging lasenggo o may diabetes para magkaroon ng kidney failure. Ang totoong panganib ay nagmumula sa mga pagkaing kinakain mo araw-araw. Ang ilan pa nga sa mga ito ay may label na napakabuti sa kalusugan. At ito ang pinaka-nakakatakot na bahagi. Kapag nagsimula ka ng makaramdam ng panginginig o pananakit sa iyong balakang o napansin mong kakaiba ang kulay ng iyong ihi, maaaring 90% na ng function ng iyong bato ay tuluyan ng nawala. Ngayong araw, pipigilan natin ang prosesong iyan. Bago maging huli ang lahat, ako, si Dr. Althea Ramos, ay sasamahan kayong mag-countdown sa 10 pinakamatinding sumisira sa inyong bato. Ibubunyag natin ang eksaktong mekanismo kung paano nila sinisira ang inyong kidney filter at kung paano ninyo mababaligtad ang sitwasyon. Simulan natin sa numero sa N. Isang bagay na halos araw-araw kinakain nating mga Pilipino tuwing almusal, iyan ay ang patibong ng sodium o asin, pero hindi sa paraang iniisip mo. Pinag-uusapan natin ang napakalaking dami ng sodium mula sa mga ultra-processed foods tulad ng instant pancit canton, noodles, hotdog, mga delata gaya ng corned beef at sardinas, o mga sarsa at sausawan na gawa sa pabrika gaya ng toyo, patis, at bagoong. Ang sodium mismo ay kailangan para mabuhay. Kung wala ito, hindi makakapagpadala ng signal ang iyong nervous system at hindi makakagalaw ang iyong mga kalamnan. Ang problema ay wala sa ilang butil ng sea salt na ibinubudbod mo sa nilagang itlog. Ang problema ay nasa pinagmumulan ng asin na iyon at ang tuluyang pagkawala ng kapartner ng sodium ang potassium. Sa iyong katawan, mayroong isang maselang balanse na parang sisaw. Sa isang banda ay sodium, sa kabila ay potassium. At kapag kumain ka ng delata o ininom mo ang sabaw ng instant noodles kagabi, nagbobomba ka ng napakaraming asin na halos walang kasamang potassium. Ang kawalan ng balanseng ito ay nagdudulot ng matinding panik sa iyong katawan. Upang palabnawin ang napakaalat na iyon, nagsisimulang mag-ipon ng tubig ang katawan. Tataas bigla ang blood pressure mo at mapipilitan ang mga filter ng kidney na magtrabaho ng sobra-sobra sa isang estadong tinatawag na hyperfiltration. Para itong pag-arangkada ng isang truck na overloaded habang paahon sa matarik na kalsada. Susunod sa numero nema ay isang pang-umagang ugali na tahimik na bumabara sa iyong filtration system, ang non-dairy creamer. Maaaring iniisip mo na gumagawa ka ng mabuti kapag nagdaragdag ka ng makinis at puting powder na ito sa iyong kape, gaya ng mga 3-in, 1 coffee, o milk tea para iwasan ang gatas ng baka. Pero tingnan mong mabuti ang ingredients nito. Ang mga produktong ito ay sa totoo lang isang gulo ng mga kemikal na binubuo ng industrial oils, corn syrup at thickeners. Ang tunay na salarin dito ay ang bleaching agents at emulsifiers. Para maging maputi at malapot ang likido na parang totoong gatas, gumagamit ang mga manufacturer ng mga microparticles na hindi nalalayo sa pinturang pang-industriya. Kapag ininom mo ito, ang mga kemikal na iyon ay papasok sa iyong dugo. Ang iyong mga bato ay binibigyan ng isang imposibleng misyon, ang salain ang mga ito. Ngunit ang mga particle na ito ay hindi natural na pagkain. Maiipit sila sa mga masiselang tissue ng iyong bato na magdudulot ng low-grade pero matagalang pamamaga. Bukod pa rito, ang mga emulsifier na ginagamit para paghaluin ang mantika at tubig ay kayang gasgasin at sirain ang protective lining ng iyong bituka. Dahil dito, direktang tatagas ang mga lason sa iyong dugo na pumupuwersa sa kidney na magtrabaho ng mas mabigat para linisin ang kalat na ito. Sa madaling salita, literal mong pinipilit ang iyong bato na maglinis ng isang nakakalasong chemical spill tuwing umaga. Kung gusto mo ng creamy na lasa, gumamit ng kaunting fresh cream, coconut milk, o kahit dekalidad na butter kung ikaw ay nagda-diet. Tandaan, piliin ang dekalidad. Pangwalo, 8, ay ang alak at serbesa, beer. Sinisira ng alak ang atay, pero ang epekto nito sa bato ay kasing lala rin.
Ang pagkasira dito ay lumilikha ng isang perfect storm na humahantong sa pagkamatay ng mga tissue. Una sa lahat, ang alcohol ay isang malakas na diuretic. Pinipigilan nito ang mga signal mula sa utak at inuutusan ng iyong bato na ilabas ang tubig. Kaya pala ihi ka ng ihi kapag nasa inuman, tama. Ang mabilis na dehydration na ito ay nagpapalapot sa iyong dugo. Nagiging parang putik kaya hirap na hirap ang iyong bato na itulak ang daloy ng dugo sa mga maliliit na filter nito. Pero ang mas malaking problema ay ang toxic byproducts na nalilikha kapag tinutunaw ng katawan ng alak. Ang prosesong ito ay lumilikha ng free radicals, mga hindi matatag na molekula na parang mga martilyong bumabasag at sumisira sa cell membrane ng bato. At narito ang nakatagong nakamamatay na suntok, ang uric acid. Ang alak, lalo na ang beer o mga cocktail na hinaluan ng soft drinks, ay nagdudulot ng biglaang pagtaas ng uric acid. Ang uric acid ay hindi lang nananatiling likido kapag mataas ang level nito. Nagiging matutulis na tila karayom na kristal ito. Ang mga kristal na karayom na ito ay bumabaon sa tissue ng iyong bato na nagiging sanhi ng direktang pisikal na pinsala at pagbuo ng kidney stones. Kung kailangan mo talagang uminom sa mga okasyon, piliin ang mga clear distilled spirits sa katamtamang dami. At ang pinakamahalaga, sa bawat baso ng alak, ugaliing uminom ng 2 baso ng tubig para mapanatiling malinis at na-flush ang sistema. Numero 7, isang malaking gulat para sa mga mahilig mag-diet, ang green smoothies. Ito ay isang magandang halimbawa kung paano ang sobrang pagkain ng isang mabuting bagay ay nagiging lason. Napagpasyahan mong simulan ang iyong malusog na umaga sa pamamagitan ng pagkuha ng 3 dakot ng malalaking dahon ng gulay spinach o pechay, 1 dakot ng almonds, at ilang beetroot. Tapos ilalagay mo lahat sa blender. Congratulations! Kakagawa mo lang ng time bomb para sa iyong 2 bato. Ano ang dahilan? Dahil ito sa isang natural na compound na tinatawag na oxalate. Ang oxalate ay natural na matatagpuan sa mga halaman bilang isang defense mechanism para hindi sila kainin ng mga hayop. Sa normal na kondisyon, kapag ninuya mo ng dahan-dahan ang gulay, kayang-kayang i-process ng iyong digestive system ang maliit na halagang ito. Pero nag-uumpisa ang problema kapag nag-blend ka ng napakaraming gulay para maging likido. Kapag umiinom ka ng ganyan kalaking green smoothie, nilalagpasan mo ng buo ang initial digestion process at binabaha mo ang iyong sistema ng napakataas na konsentrasyon nito. Kung hindi perpekto o matibay ang gut microbiome mo, ang malaking bulto ng oxalate na ito ay direktang maa-absorb sa dugo at aanod papunta sa bato. Dito, sasalubungin nila ang calcium, magsasama, at bubuo ng mga kristal na kasing talim ng basag na salamin. Ito mismo ang pundasyon ng pinakamasakit na uri ng kidney stones. Bago pa man sila maging malaking bato na bumabara sa daanan ng ihi, milyon-milyong maliliit na kristal na ang nabuo sa tissue ng bato na nagiging sanhi ng pamamaga at nagiiwan ng napakaraming maliliit na peklat. Ang susi rito ay moderasyon. Kung gusto mo pa rin ng smoothie, palitan ang hilaw na spinach ng mga gulay na may mababang oxalate tulad ng kale o lettuce, o kaya naman ay ilaga o lutuin muna ang mga gulay bago kainin para malaking mabawasan ang oxalate. Numero 6 ay ang patibong sa modernong pagdadiet mula sa mga artificial sweeteners o diet sugar. Maraming tao ang lumilipat sa pag-inom ng mga diet soda para iligtas ang kanilang bato mula sa nakakalasong white sugar. Napakagandang layunin yan. Pero ipinagpalit lang nila ang isang uri ng lason para sa isa pang kemikal na parehong mapanganib. Pinag-uusapan natin ang mga pekeng asukal na inihahalo sa mga latang soft drinks na may tatak na 0 calories. Kahit na may label itong safe, madalas ay hindi alam ng iyong katawan kung paano iproseso ang mga kakaibang chemical structures na ito. At may 2 malalaking problemang mangyayari. Una, ang iyong biological machinery ay hindi idinisenyo para salain ang mga molekula ng asukal na gawa sa laboratorio. Ang pagkonsumo nito sa mahabang panahon ay nagbibigay ng matinding pabigat sa kakayahan ng iyong bato na i-regulate ang acidity ng dugo. Pangalawa, at marahil ang mas mapanganib, ay ang metabolic disorder. Niloloko ng mga sweetener na ito ang iyong utak na may pumapasok na asukal. At kapag walang totoong asukal na dumating, magre-react ang katawan sa pamamagitan ng paglalabas ng insulin. Ang peking metabolic response na ito sa paglipas ng panahon ay hahantong sa insulin resistance. Ito ang numero 1 kaaway na sumisira sa lining ng mga napakaliliit na daluyan ng dugo sa loob ng bato.
Napatunayan sa malalaking pag-aaral na ang mga taong umiinom ng maraming diet soda araw-araw ay mas mabilis bumaba ang kidney function kumpara sa mga hindi umiinom. Kung naghahanap ka ng matamis, piliin ang mga natural na option tulad ng stevia o monk fruit. Panglima, 5, ay ang mga industrial processed meats. Ito ay ang mga cold cuts, bacon, longganisa, tocino, maling, at hotdog. Kailangan nating linawin ang isang napakahalagang pagkakaiba rito. Ang problema ay wala sa protein. Ang dekalidad na animal protein ay talagang mahalaga para buuin at ayusin ang mga nasirang tissue ng bato. Ngunit ang tunay na kalaban dito ay ang proseso ng industrial preservation. Ang mga processed meats ay punong-puno ng nitrates at chemical preservatives para mapanatili silang kulay rosas at hindi mapanis kahit ilang linggo nang nakadisplay sa supermarket. Kapag kinain mo ang mga preservative na ito, lalo na kapag niluto sa mataas na temperatura gaya ng sunog na hotdog o bacon, nagiging mga compound sila na nagdudulot ng cancer sa loob mismo ng iyong bituka. Pero hindi lang iyan, may isa pang nakakasirang salik, ang Advanced Glycation End Products AGEs. Ito ang mga malagkit na compound na nabubuo kapag ang protina ay humalo sa asukal o taba sa ilalim ng mataas na temperatura. Isipin mo na lang ang mga matitigas na molekula ng candy na naiipit sa milyon-milyong microscopic filters ng iyong bato na nagiging sanhi ng tuluyang pagbabara ng sistema. Mapipilitan ang iyong katawan na atakihin ang mga bukol ng pandikit na ito na magdudulot ng matinding pamamaga at sa huli ay magpapatigas sa tissue ng bato. Ang maling akala ay lahat daw ng karne ay masama sa bato. Hindi iyan totoo. Ang isang piraso ng beef steak mula sa grass-fed na baka o dibdib ng manok na free-range ay hindi nagtataglay ng mga nakamamatay na lason na ito. Ang mga paggawaan ng karneng delata sa labas ang dapat mo talagang iwasan. Numero 4 ay isang nakatagong sangkap na napakatalamak na makikita sa halos lahat ng fast food at canned goods, ang inorganic phosphorus. Ang phosphorus ay isang mineral na kailangan din ng katawan para mapanatiling matibay ang mga buto. Gayunpaman, sa kalikasan, ang phosphorus ay laging nakadikit sa mga protein molecules tulad ng malinis na itlog o karne at ang katawan ay unti-unting nakaka-absorb lang ng kalahati nito. Pero hindi gusto ng food industry ang pagiging natural na iyon. Gumagamit sila ng inorganic phosphorus bilang isang super preservative at flavor enhancer para patindihin ang panlasa ng mga tao. Ang nakakakilabot sa chemical version na ito ay may absorption rate ito na 100%. Direkta at bigla itong bumubuhos sa iyong daluyan ng dugo. Kapag biglang tumaas ng abnormal ang level ng phosphorus sa iyong dugo, mag-alarm ang iyong katawan at magre-react sa pamamagitan ng pagkuha ng calcium mula sa iyong mga buto para i-neutralize ito. Ang pinaghalong calcium at phosphorus na ito ay lulutang sa dugo at magsisimulang dumikit at maipon sa mga soft tissues. Ito ang tinatawag na calcification. Sa literal na kahulugan, ang malalambot na daluyan ng dugo at ang mga maseselang filter tubes sa loob ng iyong bato ay magiging bato. Titigas sila, magiging malutong, at mawawala ang kanilang natural na elasticity. Ang mga tumigas na blood vessels na ito ay hindi na makokontrol ang presyon. Nahahantong sa permanenteng pagkasira ng istruktura sa loob ng bato, kahit pa malusog ang bato mo ngayon. Ang patuloy na pagbomba sa kanila ng mga food additives na ito ay magpapabilis sa pagtanda ng lahat ng organo sa katawan. Kaya ugaliing basahin ang mga label kapag namimili sa grocery. Kung nakita mo ang salitang phosphate sa ingredients ng biskwit, hotdog o soft drinks, ibalik mo ito sa shelf. Huwag mong bilhin yan. Susunod, sa numero 3, sa teknikal na aspeto, ito ay isang gamot. Pero dito sa Pilipinas, madali natin itong nauubos, parang kumakain lang ng candy. Ito ang non-steroidal anti-inflammatory drugs o NSAIDs, na ang pinakakilala ay ang ibuprofen. Tuwing sasakit ang ulo, likod, o mangangawit ang kalamnan, ang nakasanayan na ng marami sa atin ay tumakbo agad sa botika o sari-sari store para bumili ng ilang pirasong gamot, di ba? Inaakala nating wala itong masamang epekto, ngunit ang katotohanan ay mas malupit. Ang mga gamot na ito ay gumagana sa pamamagitan ng pagharang sa mga kemikal na nagbibigay signal ng sakit at pamamaga sa katawan. Dahil dito, gagaan ang pakiramdam mo pagkalipas ng ilang oras. Pero ito ang nakamamatay na patibong. Ang mismong mga kemikal na iyon ay may mahalagang tungkulin. Ang panatilihing nakabuka at nakarelax ang mga daluyan ng dugo papunta sa iyong bato. Kapag lumunok ka ng painkiller, literal mong sinasakal o pinipiga ang mga nag-iisang tubo ng dugo na nagpapanatiling buhay sa iyong bato.
Sarili mong pinuputol ang supply ng dugo na nagiging sanhi ng pagkagutom ng mga kidney cells dahil sa kakulangan sa oxygen at nutrients. Isipin mo na lang kung dehydrated ang katawan mo halimbawa, galing ka sa inuman kagabi, o kaya galing ka sa pagbibilad sa araw at pagtatrabaho na basang-basa sa pawis tapos iinom ka pa ng ilang painkiller, gumagawa ka ng isang death zone kung saan ang mga bahagi ng iyong bato ay maaaring manecrosis at mamatay ng tuluyan. Sa halip na umasa sa mga kemikal na gamot araw-araw na unti-unting sumasakal sa iyong mga internal organs, hanapin ang mga napakagandang natural na anti-inflammatory na makikita mismo sa iyong kusina. Sariwang luyang dilaw, turmeric, luya, o pag-inom ng dekalidad na fish oil. At ang pinakamahalaga, hanapin ang totoong ugat ng pananakit sa halip na basta na lang itong takpan. Ang ating numero 2 ngayong araw ay ang industrial seed oils o refined vegetable oils. Pinag-uusapan natin ang mga nakabote na soybean oil, corn oil, sunflower oil, o mga pinaghalong vegetable oil na nagkalat sa mga supermarket at makikita sa halos lahat ng kusina nating mga Pilipino. Ginagamit ang mga ito sa salad dressing, mayonnaise, sa mga pagkain sa karinderya o fast food at sa mga pagkaing deep fried. Ang nakamamatay na problema rito ay ang chemical structure ng mga mantikang ito ay sobrang unstable at madaling mag-react. Kapag in-extract ang mga ito sa pabrika sa ilalim ng napakainit na temperatura at matapang na chemical solvents, na-oxidize na sila bago mo pa man maiuwi sa bahay. Ang pagkain ng mga mantikang ito ay parang nagpapasok ka ng biological rust o kalawang sa iyong katawan. Kapag ang mga oxidized fats na ito ay pumasok sa dugo, nagpapasimula sila ng malawakang pamamaga na direktang umaatake sa lining ng mga daluyan ng dugo. At dapat mong tandaan na ang istruktura ng kidney, sa madaling salita, ay isang napakalaki at sobrang komplikadong kumpol ng mga daluyan ng dugo na magkakabuhol. At kapag ang lining ng mga daluyan ng dugo na ito ay namaga, tuluyan silang nawawalan ng kakayahang magsala ng dumi. Ang pamamagang ito ang mismong unang laryo na naglalatag ng daan para sa mga malalang sakit ngayon. Gumagamit ang mga kumpanya ng cooking oil ng mga nakalalasong chemical solvents para pigain ang bawat patak ng mantika, nag-iiwan ng mga latak na hindi kailanman dapat pinapayagang makain ng tao. Tumigil na tayo at bumalik sa mga natural na bagay. Ang mga matatag na bagay na nagpakain sa ating mga ninuno tulad ng malinis na mantika ng baboy, avocado oil, butter mula sa grass-fed na baka o cold-pressed olive oil. At panghuli, ang numero 1 imakaaway ng bato. Nakakagulat, hindi ito asin, ito ay asukal, lalo na ang fructose. Tinutukoy natin partikular ang high fructose corn syrup, white sugar, milk tea, soft drinks, at lalo na ang ugaling pag-abuso sa fruit juice na hinahaluan pa ng asukal. Marami sa atin ang nagkakamali sa pag-aakala na ang asukal ay nakakataba lang o nagdudulot lang ng diabetes. Ngunit ang fructose ay may direktang at hiwalay na landas ng paninira na nakatutok mismo sa iyong bato. Hindi tulad ng glucose na kayang gamitin ng bawat cell sa katawan bilang enerhiya, ang fructose ay isang nakakalasong pabigat na 100% ibinabagsak sa iyong atay. Ang prosesong ito ay pinipilit at inuutusan ang iyong atay na iproseso ang fructose na kumukonsumo ng napakalaking enerhiya. Ang pagkaubos ng enerhiyang ito ay agarang nagtitrigger sa katawan na maglabas ng isang mapanganib na basura na nabanggit na natin kanina, ang uric acid. Tama iyan. Hindi lang dahil kumakain ka ng maraming red meat o umiinom ng beer kaya ka nagkaka-gout. Ang fructose ang pinakamalaking salarin na nagpapataas ng uric acid sa panahon ngayon. Ang mataas na uric acid ay papatayin ang isang natural na gas na tumutulong na mag-relax ang mga daluyan ng dugo. Ang resulta, kapag lumaklak ka ng isang baso ng soda o matamis na milk tea, direktang sinasakal mo ang mga daluyan ng dugo sa iyong bato at nagpapataas bigla sa iyong blood pressure. Ang stress na ito ay nagiging dahilan para magutom sa oxygen ang mga kidney cells. Sa paglipas ng panahon, ang asukal na overload na ito ay lilikha ng insulin resistance, puwersahin ang iyong bato na mag-ipon ng asin at pabalikin tayo sa eksaktong nakamamatay na posisyon kanina, ang numero 10. Ito ay isang napakapanibangan na paulit-ulit na siklo at lumilikha ng perpektong kondisyon para sa pamamaga at oxidative stress. Kung gusto mo talagang iligtas ang iyong mga bato, ang pinaka-epektibong magagawa mo ngayon din ay alisin ng tuluyan ang asukal. Kumain ng buong prutas para makuha ang fiber nito. Pero limitahan ang pag-juice nito at iwasan ang pag-inom ng mga matatamis na inumin. At ayan,
Nadaanan na natin ang 10 pagkaing nakakasama sa inyong bato. Ang mga bato ay may napakatibay na kakayahang bumangon at magpagaling. Kaya nilang pagalingin at ibalik ang kanilang function kung titigilan mo ang pag-atake sa kanila ng mga kemikal na ito at bibigyan mo sila ng tamang nutrisyon. Sa pamamagitan ng pag-alis sa 10 nakatagong salarin na ito, hindi mo lang inililigtas ang iyong bato. Pinapababa mo rin ang iyong blood pressure, ginigising ang umaapaw na enerhiya sa iyong katawan at pinoprotektahan ang iyong puso. At ako, si Dr. Althea Ramos, ay sobrang nag-iisip. Sa 10 pagkaing nilista ko, alin ang pinaka-nakagulat sa inyo? Ang asukal ba? Ang asin? O ang mga inaakalang inosenteng painkiller na iyon? Ipaalam ninyo sa akin sa comment section ng videong ito. At kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang kaalamang ito, huwag kalimutang i-share ang videong ito at mag-subscribe sa channel para subaybayan ang mga susunod nating health videos. Maraming salamat sa inyong lahat. Paalam at hanggang sa muli nating mga video.